Lord, we give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Almeida, and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida children, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and visitors. Tunay nga po na bumabati po ako ng happy 31st church anniversary sa dakong ito ng Baliwag. Tunay nga po na nasaksihan ko nga po nung nagsisimula pa lang po yung gawain ito. Tunay nga po na nagsimula pa lang po kami sa maliit. Tunay nga po na nandiyan po talaga na pinagpala po tayo sa lugar na ito na talagang nakakasamba po tayo ng komportable. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Nasave po ako sa gawain ito dahil nga po sa karamdaman ng beloved mother ko nga po na nandiyan po na nagsimula po siyang magkaroon ng high blood nung pinagbubuntis niya po ako. Hanggang sa lumaki po kami, nakalakihan na po namin talaga na ang naging takbuhan po namin ay hospital. Tunay nga po na hindi po matatapos yung isang linggo na hindi po yan ma-admit. Na nandiyan nga po na yung mga gamit nga po niya na dinadala sa hospital, may time nga po talaga na hindi na po namin yan inaalis sa bag dahil po every time po natataas po yung blood pressure ng beloved mother ko, tatakbo na lang po namin siya sa hospital. Na nandiyan po talaga na yung konting kinikita po ng beloved father ko, doon lang po nauubos sa pagpapagamot sa beloved mother ko. Na nandiyan nga po na may nakapag-share po sa beloved mother ko na pamangkin po niya na talagang sabi nga po, bakit daw po hindi namin subukan sa gawain ito, wala naman daw pong mawawala. Tunay nga po na ginawa po ng beloved mother ko, sumama nga po siya. Overnight po yon sa kondisyon po niya, talagang bawal na bawal po ang mapuyat. Pero noon pa lang po, pinakita na ng mahal na Panginoon ang himala na nandiyan nga po na kahit napuyat siya, na nandiyan nga po talaga na hindi na po tumaas yung presyon niya. Kaya talagang napakabuti ng mahal ng Panginoon. Yung beloved father ko nga po, hindi nga po siya naniniwala nung una dito. Ang sabi nga po niya, hindi daw po siya mako-convert sa gawain ito hanggat hindi nga daw po niya nakikita na pinagaling nga daw po yung beloved mother ko. Na nandiyan nga po talaga na noon nga po talaga nakita yung himala na nandiyan nga po talaga yung beloved father ko na talagang wala pong pinaniniwalaang na Diyos, wala pong sinisimbahan na nandiyan nga po talaga. Nagpabautismo po siya sa gawain po natin. Amen. Praise the Lord. Na nandiyan po talaga nung nasave po kami dito na nandiyan po talaga yung mga pagpapala po, lalo na po sa akin na sa pag-aaral ko nga po na after ko nga pong makagraduate ng college na nandiyan nga po, hindi po ako nahirapang humanap ng trabaho. After 2 weeks po, after ko po makagraduate na nandiyan nga po na nakahanap po ako ng trabaho na usapan po namin ng company as reliever lang po ako ng 2 months. Talagang na nandiyan po talaga na pag inuna po natin ang mahal na Panginoon, talagang nandiyan po talaga yung pagpapala. Dahil nga po, nagsimula po ako as reliever. Nung pong pagsweldo ko nga po ng unang sweldo ko na nandiyan po talaga, wala po akong binawas dyan. Lahat po pinagkaloob ko sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Ang Lord. pinalik po sa akin ng mahal na Panginoon, talagang 2 months reliever lang po. Pero pagpasok ko po nung sumunod na araw, kinausap na po ako ng boss ko. Ang sabi po sa akin, kung gusto ko daw pong maging regular employee niya. Kaya talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hindi po doon natatapos na nandiyan po talaga na talagang yung para sa mahal na Panginoon, hindi ko po talaga pinapabayaan. Na nandiyan na, nalipat po ako ng ibang company na talagang ang naging sweldo ko po halos triple pa po doon sa unang company ko. Amen. Praise the Na Lord. po talaga na hindi naman po ganun kataas yung pinag-aralan ko, pero talagang yung mahal na Panginoon po talaga pag nagpala po sobra-sobra. That's right. Dahil po sa company pong pinuntahan ko na nandiyan po talaga, inoperan po ako na libre bahay, na nandiyan po talaga na sa dako ng Manila, saan ka po makakakita na company na nagbibigay ng libreng pabahay, na nandiyan din po
yung expenses po namin sa transportation, nilibre din po ng company namin. And praise the Pati Lord. po yung meal allowance ko, pati po yung sa phone, wala po akong gastos, kaya talagang napakabuti ng mahal ng Praise the Lord. Panginoon. Praise the Lord. Na nandiyan din po, yung pagpapala po niya na yon, hiniling ko po talaga sa mahal ng Panginoon na sana, dahil nga po, nakakadalo po ako nung time na yon na 3 times a week po kahit may trabaho po ako, hanggang Saturday po yung trabaho ko, na weekly po umuwi po ako dito sa dako ng Bulacan, na nandiyan nga po na nahihirapan nga po ako dahil pag po pumasok po ako na galing overnight, talagang nandiyan po talaga yung puyat. Sabi ko sa mahal na Panginoon, pagkalooban ako ng kahit maliit lang na business para po yung oras ko hawak ko. Na nandiyan po, hindi po ako binigo ng mahal na Panginoon. Nagkaroon nga po kami ng maliit na business na nandiyan nga po talaga na pinagpala po ng mahal na Panginoon. Pero nandiyan po sa pagpapalang po yan, may time po na doon po ako ng lamig. Dahil nga po nung gumanda na po yung takbo ng business namin, na nandiyan po na tinamad na po akong dumalo. Na yung dati pong kainitan ko na 3 times a week, na nandiyan po talaga na may time po talaga na sa loob ng 1 buwan, hindi na po ako dumadalo. Pinakikibalitaan ko na lang po kung kailan po yung shorten. Talagang nandiyan po, napaalalahanan ako ng mahal na Panginoon. Kahit po maganda po yung takbo ng business namin, talagang nandiyan po talaga na pag po pala pinaalalahanan tayo ng mahal na Panginoon na talagang matinding paalala, talagang nandiyan po talaga, nagkaroon po ako ng karamdaman sa bituka po talaga, na nagkaroon po ako ng constipation, na halos pag po may time po talaga na hirap po ako sa pagdumi, na umabot po sa point na sa loob po talaga ng 1 linggo, hindi na po ako nadudumi. Lumaki po yung tiyan ko na talagang bloated na po talaga ako. Hanggang sa dumating po yung point na nag-collapse na po ako, talagang nawala na po ako ng malay. Ang ginawa po nung beloved husband ko, dinala po ako sa hospital. Tandang-tanda ko po yun, Pasko po yun. Na dahil nga po sunod-sunod po yung mga kainan, na nandiyan po talaga, yun po yung bawal sa akin, yung makakakain po ng mga karne. Tunay nga po na nag-collapse po ako nung time na yan, na buhat-buhat lang po nila ako, dinala po ako sa hospital, na sa sarili ko po talaga, parang hindi ko na po talaga kakayanin nung time na yon, dahil pag po natatagtag po ako sa sasakyan, talagang hirap na hirap po ako, pakiramdam ko po talaga maubusan na ako ng hininga. Pagdating po namin sa unang hospital, tinanggihan po ako dahil sabi nga po, baka daw po may bukol ako sa bituka. Kaya transfer daw po kami ng panibagong hospital dahil nga daw po sa kondisyon ko, parang wala daw po silang magagawa. Sabi nga po nung mga relatives ko, baka nga daw po pwedeng bigyan ako ng pain reliever man lang. Ang sabi po sa amin, sa kondisyon ko nga daw po na yan, mahihirapan ako. Tunay nga po na transfer po kami sa pangalawang hospital. Pagdating po namin sa pangalawang hospital, na nandiyan nga po na binigyan po ako ng gamot, kung ano-ano po yung sinaksak sa akin, pang tanggal po ng sakit ng tiyan, pampadumi. Tunay nga po na hanggang sa tumatagal, giniginaw na po ako, na pakiramdam ko po nalalaso na yung buong katawan ko. Hindi na po ako makahinga. Malamig na po yung pakiramdam ko. Ang sabi po sa amin sa pangalawang hospital, ginawa na daw po nila yung best na alam nilang makakatulong sa akin. Bakit daw po ganun? Hindi pa rin po ako madumi. Ang gagawin na lang daw po nila, tatawag sila ng ambulansya, transfer na po kami ng Manila. Kaya lang po, sa sarili ko po talaga, hindi ko na po kayang mag-travel nung time na yon. Hindi na po ako makasalita. Tunay nga po na kinausap po ng beloved ate ko, yung beloved husband ko, na hindi nga po namin siya kasama na dumadalo dito, na isa nga po siya sa ginagamit pa nung time na yon, na nagiging hadlang po sa pagdalo namin. Tunay nga po na hindi ko po alam na yun po pala yung gagamitin ng mahal na Panginoon para po mabuksan po yung isip niya. Na nandiyan nga po na pumayag po siya sa hiling po ng ate ko na dito po ako dalhin sa panalagawain po natin dito sa pastoral worker po natin. Ang sabi po ng ate ko, kahit ipalehans lang daw po muna ako ipag-pray, at kung gusto po akong transfer ng Manila, transfer daw po kami. Pero po, pumayag po yung beloved husband ko. Dinala po ako dito, buhat-buhat lang po nila ako. Hindi na po ako makalakad nung time na yon. Hindi na po ako makasalita.
gaano po kabuti ang mahal na Panginoon. Tunay nga po na, nagtawag nga po ng mga manggagawa. Tunay nga po na after ko pong pinagsisi po ako, after ko pong mailehans, wala pa pong 5 minutes. Tunay nga po na nadumi na po ako. Kaya talagang napakabuti ng mahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Na nandiyan nga po talaga na lahat nga po talaga ng mga kasama ko, yung mga labos ko, talaga nag-iiyakan po kami na nandiyan po talaga na ang laki po talaga ng ginhawang naramdaman ko nung time na yun. Kaya talaga praise the napakabuti Lord. ng mahal na Panginoon. Hindi pa po doon nagtatapos dahil after po noon, siguro po sobrang stretch po ng bituka ko na nandiyan nga po talaga na pasintabi po sa kumakain. Tunay nga po na yung dinudumi ko po puro dugo na nga po. Yung po pala na nasugatan po yung bituka ko nung time na yon. Na nandiyan nga po na ang sabi nga po sa amin ng doktor, mahirap nga daw pong gamutin pagka yung ganon. Tunay nga po na binayopsi din po ako dahil nga po ang sabi po baka nga daw po cancer nga daw po. Pero gaano po kahimala ang mahal na Panginoon nung pong after ko pong biopsy, talagang negative po ang result. Kaya talagang praise the napakabuti ng Lord. mahal na Panginoon. Ganon din po, dahil nga po yung beloved mother ko, tumataas po yung blood pressure. Nung pinagbubuntis ako, nagkaroon din po ako ng pagtaas ng blood pressure. Umabot din po ako sa point na sumakit po yung dibdib ko na parang may nakadagan po sa akin. Madaling araw po yon na talagang hindi na po ako makahinga. Nanlalamig na po yung mga kamay at pa ako. Talagang gamong-gupong pawis yung lumalabas po sa akin. Pakiramdam ko po parang may hollow blocks po na nakadagan po sa dibdib ko. Tunay nga po na ginawa nga po ng beloved husband ko, tinawag po yung ate ko sa kabilang bahay dahil nga po ganun po yung sitwasyon ko. Tunay na ang ginawa nga po ng ate ko, tunay nga po na kagagaling nga lang po niya sa ayuno nung time na yon, kaka-break lang niya. Kaya daw po pala may nangungusap sa kanya na mag-ayuno siya, yun daw po pala may mangyayari po sa akin. Tunay na after ko pong mailehans din po, nagsisi po kami. Talagang instant po na wala po yung sakit ng dibdib ko. Kaya talagang praise the napakabuti Lord. ng Hallelujah. mahal na Panginoon. Kung sa iba po yun, baka kung ano na po yung nangyari, talagang dahil nga po yung beloved father ko, ganun po yung kinamatay po niya, heart attack. Pero tunay nga po na sa akin po talagang pinakita po muli ng mahal na Panginoon ang himala. Ganon din po sa beloved bunso ko, na nung pinagbuntis ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng infection. Nung pinanganak po yan, talagang sobrang dilaw po. Nagkaroon po siya ng jaundice, na umabot po siya ng 9 days na hindi po siya makadede, na madilaw na po pati po yung mga mata niya. Buong katawan po niya talaga sobrang dilaw na. Nung pina-check po namin siya sa pedya, napagalitan pa nga po ako, ba't daw pinaabot ko ng ganon. Tunay nga po na, ang sabi po sa akin, pang ICU na yung baby mo. Tunay nga po na, talagang nandiyan po talaga yung panlulog po talagang nung sinabi nga po na pang ICU. Tunay nga po na, yung baby ko po na yan, hindi na po yan umiiyak, hindi na po makasak ng gatas. Tunay nga po na, lantang gulay na po yan. Tunay po na pinasok po yan sa ICU. Talagang kahit po sinasaksakan po siya ng IV, hindi na po siya, wala na po siyang pakialam. Tunay nga po na tumawag po ako sa mga manggagawa. Tunay nga po na sabi ko nga po, back up prayer. Pinuntahan po nila yung beloved daughter ko nga po na yan sa ICU. Tunay nga po na ayaw pa po silang papasukin nung time na yon. Nakiusap lang po sila dahil nga po yung baby ko nga po talagang dying na po nung time na yon. Pero nagpakita na naman po ng mahihimala ang mahal na Panginoon. Dahil po nung after pong mailehans po yung baby ko, nung pagpasok po nila sa ICU, pagtalikod pa lang po ng mga manggagawa na nandiyan po talaga, umiyak na po yung baby ko. Kaya, praise the sabi nga po Lord. sa akin ng Hallelujah. doktor, Mami, yung anak mo, umiiyak na. Kaya talagang napakabuti ng mahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Ganon din po, yung mga talaga pong pag-inuna natin ng mahal na Panginoon, hindi po tayo pagkukulangin. Na dati nga po yung binabantayan ko nga pong business na hindi ko maiwanan, ang pan-deliver lang po namin nung time na yon, tricycle. Pero po, tunay po na pinagpala ng mahal na Panginoon, ngayon po, truck na po yung pinandi-deliver namin. Praise the Lord. Nandiyan po talaga na pag nagbigay po tayo sa mahal na Panginoon, hindi po papayag ang mahal na Panginoon na malugi tayo. Tunay po na susuklian at susuklian po niya na higit pa sa inaasahan natin. Talagang, Amen. kaya
Marami po akong papasalamat, subalit kulang na po ang oras, kaya hanggang dito na lang po. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen.